Life, with Bench and Lovely. the podcast. Welcome to... Life with Bench and Lovely, the podcast. Wow! Episode Ito po ang 5. part 2 ng episode 5. Ayan, part 2. Ito Ayan, na. so... Ito yung continuity ng Kilikiligan by Bench and Lovely. Kilikiligan. Alam nyo, pag kilikiligan, siya talaga yung nakikita mong kikiligin. Ako kasi, nahihiya ako. Hindi kasi ako showing tao. Private person kasi ako. Parang gusto kong... Privado lang yung buhay. Ako gusto ko, bahala siya dyan. Gusto ko talagang ipagsiwalat na, yun talaga yung nararamdaman ko, ganun. So, Anyway, yun. Yung part na yun, kung saan where we left off, yun yung time na akala niya, mayaman po siya. mayaman ako. Akala ko Dahil- rin siya yung magsasagip ng buhay ko sa kahirapan. kasi nga po, nalaman ko nga po na tatay niya po si Daddy Jose Manalo. So, akala ko talaga mayaman tong anak mo. Kasi may kotse. Tumabi pa sa parking lot kung saan ako nakapark. Nagtitimpla ng hot chocolate. Akala ko talaga Ito mayaman. naman, kasi ano bang description mo na mayaman? Siyempre, Nagtitimpla lang ng hot chocolate. Mayaman yun sa amin. Swiss Miss, ganyan. Mayaman yun. Yung mayroon pang marshmallow, di ba? Mayaman yun. Oh. Milo lang kami, tsaka Ovaltine. Ovaltine nga, mayaman din yun sa amin eh. Siyempre, laking probinsya ako. Pagka hot chocolate, mayaman na. Anyway, yun nga, nung time na yun kasi, parang ako, honestly, talagang I live parang paycheck per paycheck, project per project lang talaga. Na parang kung ano yung meron akong binibigay na show sa akin, ang All Stars that time, rumaraket din ako for TVCs and all, yun lang yung pera na meron ako. And honestly, hindi na naman din kasi ako nasusustentuhan ni na daddy that time. Kasi Oo, ilang kasi taon na syempre. ako nun and all. So, I was really struggling. Pero Hindi nga ako nakapagsustento pero nun kay Nathan eh. Oo, which is good din na natuto ka sa sarili mo. Kasi, tingnan mo ngayon. Look at you now. So anyway, nung nagkita na kami, nung dun nga pa sa 3 days na nagstay ako sa condo, no, sabi ko talaga, nagyoyosi siya. Tapos sobrang payat. Ang payat po talaga. Kala nila Tapos, gumagamit ako nun dati. oo. Tapos sabi ko, Lord, sorry po, pero ito po ba talaga yung lalaking para sa akin? And during that time na iniisip niya, yung nakatingin siya sa akin, ako naman, I was praying to God na parang, Lord, kung ito yung taong para sa akin, paano ko siya bubuhayin? Kasi hindi ko alam, ako sarili ko nga, hindi ko kayang buhayin eh. What more, meron pa siyang anak, may mamang pa that time. Oo, Paano kasi ko sabi bubuhayin ko sa yan? kanya, hindi lang ako, may mamang ako, tapos may anak ako. Pero nakita ko kasi yung yung pursigido siya. Alam niyo po kung ano po yung unang pursigido niya. Okay, bakit po hot chocolate? Nung nagtawagan po kasi kami, sabi ko, ba't kaya ang tagal niyang sagutin yung cellphone niya? Tapos sabi niya, sorry, ang tagal ko nasagot kasi nagtimpla ako ng hot chocolate. So, eto na. Ngayon sabi ko, ay mayaman nga talaga to kasi nagtitimpla ng hot chocolate. Tapos ang layo siguro ng kwarto sa CR. 'Di ba? Kasi hindi mo narinig yung cellphone mo. Nung pumunta na ako sa condo niya, isang kembot lang pala, kama na. Isang kembot lang. Ano na? Kung sa nagluluto. Kung sa nagluluto. So sabi ko, ibig sabihin, sinadya mo. Sinadya mo Hindi yun. ko sinadya yun, nagkataon lang, hindi ba pwede nagko-concentrate lang ako doon nagtitimpla ng hot chocolate? Hindi naman. Masyado ka lang kasing assuming noon. Kasi nga feeling mo talaga, ako na yung magtatawid sa'yo sa kahirapan. Kasi type na type ko na po talaga siya noon. Kasi alam niyo po kung bakit, kinakantahan niya kasi ako bago matulog. lagi ko siyang Ganito kinakantahan. mo yung Baby lagi- siya, baby. Lagi niya po kinakantahan. Ito, ano yung kinakanta mo sa akin? If you be the cash, I'll be the rubber band. Be the match, I will be fuse. Boom. Yun ang kinakanta niya sa akin kasi nakita ko yun sa niya, Instagram niya, na kinakanta niya. Sabi ko, kantahan mo naman ako. So, pampatulog ko yun. Yan yung pampatulog niya, kinakatawa. Maraming high school students na... Oo, tapos yung nakababad ka sa cellphone. Kaya naintindihan ko rin yung iba ngayong mga estudyante nakababad sa cellphone. Ngayon, mas malala kasi naka-video eh. Dati kasi tayo cellphone lang eh. No? So, going back, no, that time talaga sobrang hirap na hirap yung finances namin. And Tapos, eto na, Dad. Hindi pa nga ako tapos eh. So, ngayon, eto na, kapag ka pumupunta po pala ako sa condo nila, sa condo niya,
ino-orderan niya ako ng mang inasal. Shoutout to mga inasal, baka gusto niyo po kaming padala. Hindi, joke lang. Tapos, tig-isa kaming manok, pero more Hindi on, tig-isa, isang manok lang yun. isang manok Isang lang. PM1 lang yun. Tapos, bumibili ako ng extra rice. Tapos, humingi ako ng maraming sabaw. Tapos sabi ko, bakit di siya nag-uulam? Tapos, yung pala, yun lang yung kasya ng pera niya pambili namin. Kasi syempre, wala naman akong pera talaga. So, yun lang din yung first meal ko technically. Pag dumarating siya, yun lang din yung time na kakain ako. Tapos, siya yung pinapakain ko. Ako more on dun sa balat-balat na lang, sabaw, Oo, tapos tas kanin. pumupunta siya sa karinderya pag wala ako, inagaantay siya ng Meron akong tirang, karinderya ano. na pinupuntahan, si Manang dun sa sa may Gomezville. Dun ako nakatira before. Tapos, siya yung kapag meron siyang tirang pagkain na almusal, kunyari mga nakalamigan na, sa gabi, kapag alam niyang bibili ako doon, that time na nag-iossi pa ako, bibili ako sa kanya, tapos wala akong bibili na pagkain na dilata or anything, alam niya na yon na wala akong kakainin. So, ang sasabihin niya sa akin, Bench, may kanin pa dyan, sabi niya. Gusto mo kunin mo na to mga ulam na to. So, ito yung mga malalamig na langganisa, na itlog na hindi na nakain throughout the day, ibibigay niya na sa akin yun. So, shout out, nakalimutan ko yung pangalan niya, pero I know malaking impact ka sa akin, Nay. Kasi, noong mga time na wala akong kinakain, ikaw lang talagang sumasakip sa akin. Kaya, mga times na pinupuntahan ko siya nung nagre-recording ako sa Sonic State nun before, ng music, napupuntahan ko siya. Pero ngayon kasi yung lugar na yon wala na sila doon. Na-demolish na. Tapos, I think lumipat na sila. Nay, kung napanood mo man to, Nay, mag-comment ka, Nay, kung ikaw Yes. yon. Comment here, Yeah. Nay, kasi, Nay, kaya na ni Bench bumiling ulit. Bibili na ako sa'yo ng kanin tsaka longganisa. Ano Anyway, tawag din, Dad? Question, no? Bakit may pangyosi ka? parang Tapos- yun na lang yung yun na lang yung means ko para mabusog. Yun na lang yung parang panawid ko eh. So, iyosin mo na lang, itutubig mo na lang, and all, para at least makalagpas ka. That's how hard it is. And meron ako nun mga parang housemates kumbaga, pero nasa ibang unit sila, si Matt saka si AC, si Zyro, na sila rin si Zyro kasi marami siyang abubot na pagkain. So sa kanya ako nakikikain. Kaya na Matt saka kay na AC, sila naman yung may pagkain sila for themselves lang sa kanilang dalawa. Pero no choice sila pag kumatok na kami ni Zyro o kaya i-share nila. So kunyari meron silang Vienna sausage ganyan or kahit ano man, hotdog, 2 pirasong hotdog. Yung isa ibibigay nila sa amin, hati kami ni Zyro. Tapos yung isa hati silang dalawa ni AC. Ganun yung naging bond namin. And it was really tough. Kaya ang question ko, nung sabi ko, paano ko bubuhayin sila? Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng way kung paano ko bubuhayin tong pamilyang to. Kasi I really wanted to stay in that relationship. Eto na. So, sabi niya, magtataho siya. Magtataho ako. Nagtaho siya. So, nagtaho siya. Tawang-tawa talaga ako sa kanya kasi po umuwi talaga siya. Parang 70 pesos lang yung kinita niya. Buong araw po siya, binabantayan niya po yung nagtataho. Hindi naman 70 pesos. Meron akong kinita nun. Binayaran ko kasi yung magtataho. Oo. Tapos binayaran ko rin yung puhunan ko sa taho. Tapos yung kinita, parang may 70 pesos ako. So, yun po That yung kinita niya. Tapos buong araw wala siya kasi binabantayan niya yung magtataho. So, gumibap siya. Oo. At Bakit some ka point. gumibap, Dad? Kasi ang hirap alagaan ng pwesto eh. Kasi that time ang ginagawa ko, meron akong kausap na magtataho, kumukuha ko ng taho, tapos idadrop ko siya kung saan siya pwesto. Kunyari doon sa Cardinal, doon ko siya idadrop, meron na nakapwesto doon. Maunahan So, siya. hahanapan ko ng ibang pwesto yun kung saan may dadaan na tao para at least makakuha ng taho. Pero eventually, hindi rin tumagal. So, ang nagustuhan ko rin kay Bench, no, very madiskarte siya. Tsaka yung sipag niya talaga. Yun yung isa sa nagpaano sa akin. Kumbaga sabi ko, sa kabila ng mga pinagdadaanan namin, pero yung sipag niya, yung kapag ka naging at one kayo, tas nagkasundo kayong together na ito yung gawin natin, parang mas makakaahon kayo sa hirap. Ano siya eh, parang I think yung nangyari rin sa atin, I mean, looking back, no, and seeing the bigger picture, parang ginagawa natin nun, yes, andun yung foundation of love natin, and we try to find something para mag-work sa atin on how we could live together. Ayun, parang looking back, parang we're really trying to
have something para mag-work yung relationship namin and to support each other. Shout out dun sa mga taong tumulong sa amin that time. Pero what amazes me is that kung paano nagbukas ng opportunity si Lord. Hindi, yun nga, parang we're trying to get a hold of kung paano na bubuhay yung sarili namin. Pero nakakatuwa na kung paano kami binibigyan ni Lord pala ng opportunities, how to make things work. You know, despite of, usually namomblema tayo how we live day by day, pero nakakatuwa na kung paano kumilos si Lord sa buhay namin. Sa buhay natin, hindi man natin nakikita kasi ngayon, pero pag tinignan natin Yung on a bigger 5 scale, years ago. oo, makikita mo na parang, ay, nag-work pala si Lord dun sa buhay ko. Like for example, that time, kala mo artista ka na, pero yung pala, nag-extra ka, nag-start pa lang talaga yung career mo. Isipin mo, parang, Akala ko po dati artista na po kasi may lines na ako, ganun. Yung pala, in short, call time niya, na po. 3 a.m., tapos kukunan siya, 3 a.m. din. Parang, Oo, ganun. andun lang kami sa loob ng kotse. Ganun yung naging struggles namin. Pero, ang galing kasi that shaped us to be the person who we are right now. Yes, kasi yung patience mo, tsaka yung alam mo yun, yung kapag ang hirap ng pinagdaanan mo, naniniwala ako na yung iniingatan mo. Iingatan mo. Iingatan mo yung, dahil pinaghirapan mo to, iingatan mo Naging siya. talent ka, naging extra ka, naging background ka lang, oo. and all. So, nung nabigay sa amin yung opportunities for us to be in the industry, sobrang naging professional kami in a way. Alam namin yung hirap. And alam namin na it is a blessing coming from God na eto anak, meron ako ibibigay sa inyo, you have to take care of it. Na aminin natin sa hindi, ako that time, kahit magkano lang yung sinisweldo ko that time, I was doing Rock of Ages noon. Yun na yun po, yung nagsimula na po siya, Originally kasi dapat mag-PBB ako. Dapat mag-PBB ako that time. Sa akin nun. Tapos hindi ako nakuha sa PBB. Tapos, ending. Pero thank you Lord din. Alam niyo may dahilan din talaga si reason. Lord. Ang ganda lang kasi hindi na para isiwalat yung, alam naman po natin na kapag ka mga ganun, syempre mauungkat yung buhay mo. Oo. Kumbaga may mga masasabi ka rin na hindi mo gustong sabihin. Kasi that's how it is. You know, and to be honest, that time, hindi ko pa makita kung bakit ganun yung nangyari. Pero I remember, nung after ko mag-PBB, nakuha ko for Rock of Ages. I did 2 seasons for Rock of Ages and then na-discover ako ni Direk Tonet, na Sir Deo. Thank you, Sir Deo. He's not here with us anymore. Pero sobrang thankful ako kay Sir Deo sa Dreamscape family for seeing the talent in me. Kasi from that point, doon na nakilala si Benj Manalo. And then, what happened was, tingnan nyo how great it is. I am expecting na mapapasok ako sa PBB. Tapos, alam niyo po, pinadala ka pa sa probinsya. Basta pinadala kami doon sa kung saan. And para then, mag-audition. Oo. Tapos, eventually, nung hindi ako nakuha, heartbroken ako noon. And then the next day, sinabi sa akin nung handler ko that time, sabi, oy, gusto mo ba mag-audition for Rock of Ages? And then, pumunta ako, wala akong alam, kakanta daw. Sabi, basta mag-read lang ako ng lines. Eventually, nakuha ko. And then, history was made. But then, fast forward, kung titignan ko yun, nung nakita ko si Direk Loren, I remember, isang party yun. Party ata ng Dreamscape yun, or party ng Otwol yun that time. Magkasabay kami sa CR, nakapila kami sa CR. Tapos he tapped my shoulders and tapos sabi niya, buti na lang, hindi kita kinuha sa PBB. Kasi look at you now. Nasa better position ka. Look at that statement. Sometimes we are planning something for ourselves kasi we want this for ourselves. But God has a better plan for us. Nagigets nyo? Ako, I was dreaming na parang PBB na yung shot ko. That's it. PBB, yun yung shot ko, makikilala ko, I'm going to showcase kung ano yung talent ko and everything, who I am as an artist. But God didn't permit it to happen. He taught me how to be humble. Hindi huwag gamitin yung storya ng pamilya, ng kakaawaan ka or anything. Just rely on your pure talent because God gave you something for you to use it properly. Galing.
you know, Thank you, Lord. Ang galing. na Oo, parang, 'no? Oo, 'no? Kasi wow, wow, oo, totoo. 'di Kasi ba? minsan may mga bagay tayong pinipilit. Mm. May mga bagay tayong pinipilit sa buhay natin kahit hindi yun yung inalign ni Lord sa atin. Kaya ang nangyayari sa atin, nadidiskaril po tayo. Yeah. If we try Kasi to push, sobra. yes. May mga questions sa akin, Dad, 'no? Total ito naman yung mga yung pinag-usapan naman natin is about our relationship. Kasi laging ako yung ini-interview about my past. Mhm. Alam naman ng lahat yon na before, naging GRO po ako. Mhm. So, sa 3 days po na pagsasama namin ni Benj, naging honest agad ako sa'yo. Yeah. Inamin ko talaga, paano mo daw natanggap yun? Yung naging past ko, paano mo inaccept, paano mo nakayanan, ba't parang walang pride na ganito ka, na-judge mo daw ba ako? Maraming ganong mga tanong sa akin. First and foremost, kasi feeling ko hindi ko tinignan yung situation mo for it to label you na, ito kang klaseng tao. Tinignan ko siya na yun yung nag-mold sa'yo for... Actually, mas na-amaze nga ako nung narinig ko yun, honestly. Feeling ko ngayon ko lang sabihin sa'yo to. Pero na-amaze ako nung kinikwento mo sa akin yun. Kasi parang, wow, ang tapang niya naman. Sabihin niya sa akin na the first 3 days na magkasama kami regarding her past. And then, eto siya ngayon, still fighting. Who am I? Pareho kaming tao na lumalaban lang din sa buhay. And we have both different stories. Pero who am I to actually judge her? Na parang, hindi, ganyan ka. Baka madumi ka na. O, ganto, ganyan. Kasi I've experienced the same thing. Sa maraming tao, hindi rin nata nakakaalam nito. Hindi rin alam na masyado ng pamilya ko to. Pero only a few people know this. Dumaan din ako sa ganun. Hindi ako nag-GRO, pero naging escort ako sa casino. Parang ganun. Tumatambay ako sa isang restaurant, sa isang casino, tapos meron ng mga lalapit na mga elder sa akin, tapos mag-offer na sasamahan sila to play, Pero and grabe, all. no? Kapag ka ngayon, pag talagang babalikan natin yung nakaraan natin, grabe yung struggle. And kung babalikan natin, grabe yung struggle, pero we really can't judge people on the things that they do. Yes. Kasi may kanya-kanya talaga tayong At saka may kanya-kanyang intention at dahilan po talaga kung bakit ginagawa ng mga tao yan. Ako nagiging honest naman din ako na because of my selfishness reason and of course, because of ano yung kailangan ko nang gawin for my family. That's why I do that. Nakakatawa na kung babalikan namin. Kaya nung sinasabi niya, ito na yung sagot namin sa kahirapan, ganun din yung thinking ko. Kasi pareho kaming ganun pala. Oo. Yung parang nag-iisip kami kung sino ba makakaahon sa amin sa kahirapan. Pero alam nyo, parang ngayon, parang naisip ko, wala naman talaga tayong, as human, hindi tayo makukontento kung hindi natin ihilingin kay Lord yung heart ng contentment. Yeah. Kasi we want more. Every day of our life, we want more. And that's why ako po, especially ako, bakit ko ginusto yon? Kasi gusto ko ng easy life. Gusto ko magkaroon ng instant bahay, instant kotse. Pero ba't ko nagawa yun? Kasi gusto ko ng instant money. Alam mo yun? May kanya-kanya tayong reasons. Pero if we put that contentment aside, in the middle kasi, hindi natin siya babaliwalain. What we have that time is so much enough already. Masyado lang din ako personally, masyado lang din ako siguro nangarap na how I see life. Dapat, ganito yung tatay ko, ganito yung nanay ko, kailangan ganun din ako. Kaya po, grabe po talaga ang worldly dictation. That's why po talagang we are here, hindi po para sabihin na tama po kami. We are here po para po sabay-sabay tayo na kay Lord. Kasi sa totoo lang po, ang worldly dictation po talaga ang dahilan kung bakit nagkakamali po tayo ng mga desisyon sa buhay. Yeah. Namamali po yung way natin kasi hindi naka-align kay Lord yung gusto natin as human po. Kaya po, etong podcast na to, I know, iilan man po ang views nito, but for sure po, 1, 2, may masisidan po tayo dito. And etong masisidan namin na to, hindi para, kailangan na seed ka namin, dapat kami din ang maka-harvest sa'yo.
Mhm. Kasi si Lord pa rin yung mag-harvest sa inyo. And ang sarap lang din sa pakiramdam na open na tayo about our past. Mhm. Alam mo yun, yung parang hindi na namin ngayon iniisip kung ano yung sasabihin ng ibang tao because tulad po na sinasabi ko, wala na po kaming pakialam sa sabihin ng ibang tao kasi ang importante sa amin ngayon, yung ginagawa ba namin is glorifying to Him. Yeah, yung sabi nga ni Denzel Washington, parang hindi siya takot ma-cancel ng ibang tao or ng society. Hindi siya natatakot because he's not serving the people. He's serving God. God alone. So if you know who you are serving, hindi ka matatakot kung ano sasabihin ng ibang tao kasi you know, you have that direct access to Him and you know what He wants for your life. If you have that kind of, if we pray for that kind of heart, na Lord, bigay mo sa akin yung gusto mong matutunan ko. Ituturo niyo sa'yo. You know what's funny? Kunyari, pag nag-pray ka na, Lord, bigyan mo akong patience. That day, hindi ka niya papadaanin ng tahimik. Bibigyan ka niya ng test, bibigyan ka niya ng experiences that would really Test your shape patience. and test your patience. Pero that is molding you to be a better person. You know? And going back doon sa kung asaan kami, looking back right now doon sa relationship namin, kasi honestly, no, siya nagbabayad ng bills ko dati, siya nagbayad ng utang ko sa bahay, nagbayad ng 3 months na Meralco ko. Kumbaga parang, in a way, pangit naman pakinggan, parang mamasang ko siya nun. Pero, ano siya it is God's way for me to be humble and step down my pride then, put down my pride, my ego, and accept that this is ito yung nangyayari ngayon. Wala ka? Wala. Pero, sabi ko nga, Lord, kapag nagkaroon ako, I'll make it a point na ako kahit wala sa akin, basta sa Kanya mapupunta Kaya lahat. po kahit na po yung kinikita niya po na 1,700 pesos, minsan 1,100 na naka-cheque, nakaano yun agad sa akin. Inaabot niya talaga yun agad sa akin. Alam niyo po, kapag ka-partner na kayo, it doesn't matter Kung kung sino yung malaki. sino yung malaking kinikita. The very important po is yung communication na ako muna ngayon. Pero dapat syempre hindi naman yung ako muna tas siya okay lang siya, parang wala siyang ginagawa. Ano yan? Teamwork. May kanya-kanyang season talaga. Teamwork po talaga. Hindi po pwedeng isa lang yung kumikilos or Siguro that time kung bakit din ako willing to let go of that. Kasi pwede ko namang solohin na parang, ito na, mag-aartista na ako or nag-aartista na ako, meron na akong kinikita, tapos pwede na akong sarilihin ko na lang to. Okay na. Mabubuhay na ako. Hindi ko rin siguro nakita yung part na yun. Thank you, Lord. Kasi siguro that time, pinaparamdam niya na rin sa akin na even though without the money, sobrang kontento na ako sa kung ano meron tayo. So, yung parang pera that time, it was a tool for us to live. Kumbaga, Yes. bilhin yung mga dapat nating bilhin, pero not to the point na yun yung magiging way para masira tayo. oh, Saya. Grabe lang, no? Kasi talagang dahil sa podcast na to, nababalikan mo yung mga times na ayaw mo na ring balikan. Sabi ko nga po, paulit-ulit ko po sinasabi na, Lord, bakit kailangan kong balikan yung mga times and moment na sobrang nasaktan ako? mhm. At saka yung times and moment na ayoko nang balikan sa buhay ko kasi feeling ko bangungot siya sa buhay ko. Mhm. Pero alam niyo po, my testimony, alam mo yun, testimony to how faithful si Lord sa life ko. And etong nangyari sa buhay ko, may learnings, Mhm. may lesson, hindi lang yung lesson pero yung para akong puno na binuhusan niya ng tubig at nagkaroon ng fruits, na yung fruits na yon coming from Him, alam mo yon, yung parang inalis niya sa akin yung mga anak, alisin mo yung pride mo, kailangan mo yan sabihin, kasi alam mo yon, yung parang nag-overflow na talaga yung spirit niya sa akin. Kaya nga, napapansin mo ba dad? Oo, minsan nga parang lumulutang ka na eh. Joke lang. Hindi, totoo po. Pero yun parang in analogy, di ba, parang ang puno, matagal naman yan talaga buhusan ng buhus. I mean, bago mag-bear ng fruits. It's like us human beings, no? Na parang if you look at yourself right now, nasa hard times ka man, you don't see anything working for you,
pero you still do it, do it, do it, do it. Have faith in God. Have faith in God that one day, He is just preparing you to be in a position na kapag binigay niya yung pinaka-blessing niya and gift niya para sa'yo, you're ready to accept it. Kasi karamihan sa atin, kapag instant nakukuha, instant din nawawala. I mean, not saying hindi. Marami po. Maraming, I'm not here to shame other people. Ang daming nanalo sa loto. One day millionaire, next day, balik ulit doon. Why? Hindi yun yung way ni Lord yung instant. Hindi yun. He always prepares us to be ready for the blessings na ibibigay niya. Kasi yung blessings na yun, possible din na kunin niya yun. Yeah. At kapag kinuha niya yun, anak, kaya mo ba? So, sinishape ka talaga niya. Na hindi ka dun sa hindi yun yung magiging sandalan mo na parang mabubuhay ako because of this. Kasi kapag ka nawala yan, paano ka? Wala ka na masasandalan. Pero ang importante is yung siya yung sasandalan talaga. Yeah. Kasi anytime na ibigay niya yan sa'yo, inintrust niya yan sa'yo, at oras na para bawiin niya, babawiin niya yan. Pero anak, alam kong kaya mo. Kasi minolde na kita eh. Hindi ka na magre-rely doon sa blessing alone. Yes. Magre-rely ka na doon sa kanya. Nagbibigay sa'yo. The blessor. Tama ba yung word ko? Blessor. Yes. Tama ba? Basta may O yun eh. siya yung magre-rely ka. Grabe Ang saya lang. Like, ang dami pa namin gustong i-share sa inyo, pero bottom line is that, yun nga, if you're in that position in your life right now na you think very stagnant, be happy. Be happy kasi yan yung moments na sineshape ka. Nire-ready ka ni Lord. Or kaya minsan yung parang but Lord, ganito paulit-ulit na lang yung nangyayari sa buhay ko. Or parang walang nangyayaring bago sa buhay ko. Bakit tayo binabalik at binabalik ni Lord doon? Kasi kailangan muna nating may matutunan bago niya tayo bibigay sa next steps. So hanggat wala tayong natututunan, anak, diyan ka muna. Pero yung gusto niya rin talaga is yung faith na siya talaga yung pangkapitan natin sa kabila ng mga sitwasyon natin ngayon. Na yung feeling natin na parang ganito na lang babuhay ko forever. No. Tingnan natin yung buhay natin na maging grateful tayo kung ano yung meron tayo ngayon. Mas napapahalagahan natin yung araw na yon. Mas nabibigyan natin ng kabuluhan yung buhay natin. Kasi hindi natin maiisip na pare-pareho. Iba-iba pala. Iba-iba lang yung challenges at iba-iba lang yung sitwasyon na nangyayari sa atin. Yeah. If we're going to look back sa story nga ng Bible, from Adam pa lang, God gave everything to Adam and Eve. Yes, pero, the garden. Andun na yung lahat sa Garden of Eden. Everything was there, pero since meron tayong human nature na we wanted more, kaya nila na-tempt kainin yung apple, and the rest is history. Same with us. If we try to look at how God really want us to live and be contented sa kung anong meron tayo, hindi natin poproblemahin. I've said this before, I'll say it again. If we understand yung gusto ni Lord na contentment para sa atin, hindi tayo mamomblema. Kahit ano pang dumating na problema sa labas, finances, health reasons and all, if you know your root, na siya yung provider mo, and you are contented with what He will give you, and you have faith na He's going to be there during your ups and downs, you will be okay. We will all be okay. Tsaka lahat po yun nasa word niya. Lahat ng promises. Sa Bible, kung titignan mo, there are so many times, hindi exact time na sinabi, pero lagi niyang sinasabi doon is, don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. Paulit-ulit yan all throughout the Bible. Don't be afraid, for I am with you. Parang, Lord, thank you kasi sa kabila na natatakot kami or kaya may mga challenges kami sa buhay, talagang yung promise mo, nakasama mo ako, anak, huwag kang matakot. Pero because of that, yung takot, nakakalimutan natin na sinasama pala natin si Lord sa challenges na to. Kaya nga pag titignan natin yung nangyari sa atin before, yes, we are afraid kasi parang paano natin bubuhayin yung isa't isa that time. Pero looking back now, pag titignan natin yung sitwasyon na yun, andun pala si Lord. Andun pala si Lord all the time na ginagawa natin yung buhay natin.
He was just there. Kasi nung mga panahon na yon, tayo ang gumagawa ng buhay natin. Yeah. Hindi natin hinahayaan na si Lord ang gumawa at magmaniobra ng buhay natin. Perfect. So, hindi pala talaga tayo. Yeah. Hindi po tayo. Yung ginagawa natin is very limited po. Pero yung kayang gawin ni Lord is unlimited talaga. Iba po siya pag siya ang kumilo sa buhay niyo. Sa totoo lang po, hanggang ngayon, parang amazed pa rin po ako sa ginawa niya sa life namin. Pag naiisip ko, hindi man ho kalakihan ng bahay namin, pero may sarili kang bahay na coming from Him. May mga produkto ka po na katulad nito, may SLT, giving hope sa ibang tao, jewelries for investment, na parang, Lord, may negosyo kaming ganyan, na in-entrust niya, na parang kayang ibigay ni Lord lahat. Yung imposible, kaya niya maging posible. Pero yung tayo, yung kaya natin, limitado lang talaga. Kasi kung galing ko lang at galing lang natin, wala na lahat ng to. Marami kaming stories na kapag pumupunta sa ibang bansa, parang walang bumibili, wala talaga talo-talo. And then, Last 2 days, last day, biglang boom, bubuhos. Ano yung natututunan namin doon? Sinasabi lang ni Lord na parang, just do your job. Akong bahala. Huwag ka mapagod. Just do what I told you to do. Spread my word. Be salt and light to a lot of people. Akong bahala sa inyo. Siya magko-provide. Kaya nga kami, every time na nagpapasweldo kami ngayon sa mga tao namin, lagi lang ako it's a worship for me kasi that is one moment for me personally na habang nag-send ako ng salary ng mga tao namin is parang solemn moment siya na parang grabe, Lord, ikaw lang lahat ng nagpo-provide ng to. Hindi namin kaya to, ikaw lang talaga. How did this happen? And every time, every 15 and 30, lagi ako nare-remind ni Lord na parang I am here. I am your sole provider. I am your Lord and Savior. And I will be here right beside you. Every single moment of your life. Ang sarap magkaroon po ng deeper relationship kay Lord. Yeah. And yun yung prayer naman namin. That's why we made this podcast. It's for everyone to, encounter our stories, be inspired, and at the same time, makilala nyo si Lord din. Hindi po dahil kayo na magaling, ganyan, ganito. Hindi po. It's all about our experiences po, no? Na ngayon, iniisip namin, nasan si Lord sa buhay namin ng mga oras na yun? Kaya nga po, living in faith every day because our life po talaga is by faith. Mm-hmm. Hindi na ho namin siya ngayon pinoproblema. Anong future natin? 5 years from now, saan tayo? Of course, meron pa rin po kaming mga ganon, mga plan, pero inihahain pa rin namin kay Lord na, Lord, ito po sana yung plano namin for this year. If you allow this happen po, thank you. Pero Lord, may your will be done. Yes, at may mas maganda kang ibibigay. May your will be done po talaga sa lahat na nangyayari talaga. Yun. Wala na akong ibang masingit eh. Yun na yun. Yun na yun. Again, thank you so much. Thank you for having this kind of episode kasi kahit tayo nabibless pa rin until now on how He really works on our lives. So, again, it's not na, di kayo na, wag natin tingnan ng ganun. Let's look at the perspective ng, wow, God is really moving in each and everyone's life. Yes. Kami, nagiging instrument lang din kami to share that to you guys for everyone to know na Jesus is with you as well. Yes. At saka yung mga pinagdadaanan po ninyo ay pinagdadaanan din po namin. Yeah. And sa next episode, thank you so much. May magkakaroon na po tayo ng guest. Yes, mag-guest na tayo next episode. Si Sir J ang papasok natin sa next episode. Ayan. Pero yes, we're really thankful for everyone who watched and listened to our podcast. Vodcast ba tawag? I don't know. Pero everyone who's out there, maraming salamat for supporting Life with Bench and Lovely. Yes, the podcast. The podcast. Ayan. So again, see you on the next episodes. Yes. Please share and please subscribe to our channels. And thank you so much. Thank you for watching us. Thank you for giving us time to hear our experiences, to hear grabe yung faithfulness ni Lord, not only in our lives, but also for sure po sa inyo din. Ganon din kaganda ang kwento ng buhay ninyo. Yes, tama yun. And may you see what's happening with us
as an inspiration, and as a starting tool na to get to know who is this Jesus Christ that we're talking about. Yes. That Savior, that Lord and Savior that we're talking about, because sa lahat ng mga hindi pa nakakilala sa Kanya at nakakakilala na at hindi pa alam kung paano magkaroon ng deeper relationship with Him, andyan lang siya waiting for you guys. Just pray, open your Bibles. Saan sa Bible? Start with John. Okay, Book of John. Start with the Book of John, New Testament. New Testament, and then you'll get to know Him. You'll get to know Him. Masarap po siyang makilala. Nako. Maano kayo? Again, if you want free Bibles, okay? If you want Yes. free Bibles, Comment, I want Bible. oh, I want Bible, tapos i-message nyo kami, or message nyo kami para at least malaman namin kung paano namin papadala yung Bible sa inyo. Hopefully, you get to hear and get to know Him even more. Yun lang. Yes. Maraming salamat. Thank you so Thank you much, guys. everyone. Thank you for watching po. Thank you, Sir Paul. Thank you, Sir Jay. Thank Shout you out. so much. Bye. Bye. Life, With Bench and Lovely. the podcast.